Sina Cardo at Celia ay kilala sa kanilang baryo bilang mag-asawang tila aso't pusa pero hindi mapaghiwalay. Si Cardo ay isang tahimik na karpintero, may malalapad na balikat at mga kamay na magaspang dahil sa paggawa, ngunit may pusong kasing lambot ng bulak pagdating sa kanyang asawa. Si Celia naman ay isang babaeng may angking ganda, maputi at laging maayos ang kanyang buhok. Ngunit kilala rin sa kanyang matinis at walang humpay na boses. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, makikita ang kanilang pagsisikap para sa kanilang kinabukasan, lalo na para sa nag-iisa nilang anak. Hindi lumilipas ang isang araw na hindi umaalingaw-ngaw ang boses ni Celia sa kanilang bakuran. Mula sa tsinelas na hindi na ibalik sa ayos hanggang sa ulam na medyo matabang, lahat ay may kaakibat na sermon. Cardo, ano ba naman itong sinaing mo? Parang lugaw na. Wala ka talagang ginawang tama. Madalas niyang bulyaw. Pero sa halip na sumagot ng pabalang, lalapitan lamang siya ni Cardo, hahawakan sa balikat at susuyuin ng isang banayan ng ngiti. Pasensya na mahal, babawi ako mamaya. Ipagluluto kita ng paborito mong adobo. Sagot naman ni Cardo. Sa kabila ng ingay, alam ng buong nayon na mahal nila ang isa't isa. Ang kanilang pag-aaway ay tila musika na lang na bahagi ng kanilang pagsasama. Isang Sabado, nagpasya ang mag-asawa na lumuwas sa kabayanan para mamili sa malaking palengke. Bitbit ang kanilang mga listahan, namakyaw sila ng mga gamit sa bahay at ilang mga kagamitan para sa kanilang anak na si Bitoy. Pagkatapos ng ilang oras na siksikan sa init at ingay ng palengke, nakaramdam ng matinding gutom si Cardo. Celia, huwag na muna tayong kumain sa mga tabi-tabi rito. Masyadong mainit at mausok. Napakarami pang tao. Hindi tayo makakakain ng maayos. Mungkahi ni Cardo. Gusto niyang dali ng asawa sa isang lugar na tahimik at presko. Nagsimula silang maglakad palayo ng sentro, umaasang may makikitang kainan sa gilid ng kalsada na malayo sa polusyon. Ngunit habang tumatagal ang kanilang paglalakad, tila lalong kumukonti ang mga bahay at lalong kumakapal ang mga puno ng nyog na nadadaanan nila. Wala silang makitang kahit anong karinderya at ang sikat ng araw ay nagsisimula ng magpasingaw ng init ng ulo, lalo na ni Celia. Ang kanyang pawis ay tumatagaktak na sa kanyang noo at ang kanyang bitbit na supot ay tila bumibigat sa bawat hakbang. Sabi ko naman sa'yo, doon na tayo sa tapat ng simbahan kumain eh. Nagmamarunong ka pa kasing maghanap ng tahimik na lugar. Ayan, sobrang tahimik. Pati langaw wala nang makain dito. Singhal ni Celia habang humihinto para punasan ang kanyang liig. Akala ko kasi may madadaanan pa tayong mas masarap na kainan dito. Anong masarap? Gutom na ako, Cardo. Kung hindi dahil sa mga ideya mo, kanina pa sana tayo busog at nakasakay na ng jeep pa uwi. Lagi mo na lang kaming pinapahirapan ni Bitoy sa mga desisyon mong wala namang kwenta. Patuloy na bulyaw ng babae, habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na sa tahimik na daan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanilang tapat. Bumaba ang bintana nito at lumantad ang isang matandang lalaki
na bakas ang karangyaan sa kanyang anyo. Maganda ang suot nitong barong na may burda at sa bawat kumpas ng kanyang kamay ay kumikinang ang malalaking singsing na ginto sa kanyang mga daliri. Makapal ang kanyang bigote at bagamat medyo panot ang tuktok ng ulo, ang tindig niya ay tila isang alkalde o makapangyarihang barangay captain. Pasensya na ho kayo. Hindi ko sinasadyang mapakinggan ang inyong usapan. Pero tila napalayo na kayo ng kabihasnan. Wala nang kainan sa bandang ito ng baryo. Pero kung inyong mamarapatin, may malaki kaming piging sa aking mansyon sa dulo ng kalsadang ito. Kaarawan kasi ng kaisa-isa kong apo at napakarami naming handa. May lechon, sari-saring karne at mga kakanin. Sayang naman kung mapapanis lang dahil hindi mauubos dahil sobra-sobra talaga. Mukhang pagod at gutom kayo. Bakit hindi muna kayo sumabay sa akin? Ituring nyo na itong biyaya sa inyong paglalakad. Nagkatinginan ang mag-asawa. Pagamat may kaunting alinlangan si Celia dahil hindi nila kilala ang matanda, ang tunog ng salitang lechon at ang matinding kulo ng kanyang sikmura ang nagpanalo sa desisyon. Sige na Celia, nakakahiya namang tumanggi sa ganitong grasya at mukhang kagalang-galang naman si Sir. Bulong ni Cardo. Napapayag din naman ang babae, dala na rin ng pagod. Sumakay sila sa sasakyan at ilang minuto lang ay bumadya ang isang malaking tarangkahan. Ang mansyon ay napapalibutan ng matatayog na puno ng nyog at ang bakuran ay punong-puno ng lamesa. Ang mga pagkain ay nakahain ng sagana, mga taba ng karne na kumikinang sa ilalim ng ilaw, mga sarsa na sobrang lapot at mga karning tila ngayon lang nila nakita. Ang amoy ng paligid ay kakaiba. Tila amoy ng sariwang lupa na hinaluan ng matatamis na pampalasa. Habang naglalakad sila, tila tumigil ang mundo ng mga tao sa loob. Lahat sila ay nakasuot ng formal na damit at sabay-sabay silang lumingon sa mag-asawa. Welcome sa aming munting salo-salo. Bati ng isang babae na mukhang donya. Ang mga ngiti ng mga panauhin ay malalapad at ang kanilang mga mata ay hindi kumukurap. Halika kayo, dito kayo maupo. Kumain kayo hanggat gusto nyo, kahit ano. Anyaya ng donya habang inaabutan sila ng malalaking plato. Napako ang paningin ni Cardo at Celia sa mahabang mesa na tila walang katapusan ang dami ng putahe. Naglalakihan ang mga tipak ng karne na nakahain. Mayroong mga lechon na ang balat ay kasing pula ng dapit hapon. Kaldereta na lumalangoy sa malapot na sarsa at mga tadyang na sadyang pinakuluan hanggang sa humiwalay ang laman sa buto. May mga kakaibang putahe rin na tila dinuguan pero mas maitim at mas malapot ang sabaw nito. Sa bawat mangkok, may mga nakalubog na mga laman loob na tila singlambot ng gulaman at mga sarsa na tila nagniningning sa ilalim ng buwan. Hindi pa man sila nakaupo ng maayos ay nagsimula na si Cardong kumain. Kumuha siya ng isang malaking tipak ng karne at agad itong isinubo. Celia! Tikman mo to! Napakalambot! Parang natutunaw sa dila! Anya, habang puno ang bibig, kitang-kita ang labis na pag-i-enjoy sa bawat nguya habang tumutulo pa ang mamantika nitong sarsa sa kanyang baba. Ngunit si Celia, na likas na pihikan, ay dahan-dahan lamang sumubo ng isang piraso ng karne mula sa desabaw na putahe. Agad siyang napangiwi. May kakaiba itong lansa
at tila hilaw pa ang loob dahil may bakas pa ng mapulang likido na parang dugo. Sa kanyang panlasa, ang timpla ay masyadong matabang, kulang sa alat at hindi niya maipaliwanag ang nanunuot sa kanyang ilong. Dahil sa kanyang pagkaselan, agad niyang ibinaba ang kubyertos. Ayoko, Cardo. Parang hindi luto ng maayos. Ang lansa, tapos itong sarsa, parang may kung anong halong hindi ko maintindihan. Huwag kang maingay. Baka marinig ka. Sabihin inimbitahan na nga tayo at nagre-reklamo ka pa. Hindi naman sa nagre-reklamo, pero basta. Hindi maipaliwanag ni Celia kung bakit para bang may mali sa mga pagkain. Habang patuloy ang pagkain ni Cardo, lumapit ang matandang may-ari ng bahay at ang ilang mga bisitang nakangiti. Mukhang hiyang na hiyang ka sa aming handa, Cardo. Wika ng matanda habang tinatapik ang balikat niya. Naku sir, maraming salamat po talaga. Ngayon lang kami nakatikim ng ganitong kasarap na luto. Maraming salamat po sa alok ninyo. Masayang sagot ni Cardo habang nagpupunas ng kamay. Walang anuman iyan. Ang pinto namin ay laging bukas para sa inyo. Bumalik kayo rito ha. Magdala pa kayo ng iba niyong kakilala kung gusto mo. Mas marami, mas masaya ang piging. Panay naman ang tango ni Cardo. Maging si Celia ay ngumiti na rin, hiyang-hiya sa sobrang kabaitan ng mga estranghero. Nang dumating ang oras ng kanilang pag-uwi, magkaibang-magkaiba ang kanilang pakiramdam. Si Cardo ay hapong-hapo sa kabusugan, tila lumulutang ang pakiramdam at may kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Samantala, si Celia ay kumakalam pa rin ang sikmura at masama ang loob. Pagdating sa bahay, agad na nagluto si Celia ng simpleng tuyo at nag-init ng kanin para lamang mapawi ang kanyang gutom. Buti pa tong tuyo, mas masisiyahan ako, hindi tulad nung kanina, parang mga hindi pa luto. Reklamo ni Celia habang sumusubo. Pero si Cardo ay hindi na siya pinansin pa. Agad itong nakatulog ng mahimbing, dala ang lasa ng karning yun sa kanyang panaginip. Sa mga sumunod na araw, napansin ni na Celia at ng kanilang anak na si Bitoy ang pagbabago kay Cardo. Madalas itong umalis sa hapon at gabi na kung bumalik. Ang paalam niya kay Celia, bumabalik pala si Cardo sa mansyong iyon sa kabilang baryo. Katwiran niya, tumutupad lamang siya sa pangako sa matanda dahil nahihiya siyang tumanggi sa imbitasyon nito. Ngunit sa tuwing uuwi siya, sasalubungin siya ni Celia ng walang katapusang dakdak. Cardo! Saan ka na naman galing? Ang dami mong nakatiwangwang na trabaho dito. Yung bubong natin na dapat mong ayusin, nakatenga. Nagre-reklamo rin yung nagpapagawa sa'yo ng kanilang kusina. Eh kung wag ka na lang kayang tuluyang umuwi dito, inuuna mo pa ang pagbisita sa mga taong yun kaysa sa pamilya mo? Hoy! Kinakausap kita! Huwag mo akong talikuran! Hindi na nakatiis pa si Cardo. Sa gitna ng pagbubunganga ng kanyang asawa, biglang tumayo si Cardo at napahampas ang kamay sa mesa. Isang bagay na hindi niya kailanman nagawa noon. Pwede ba, Celia? Tumahimik ka na! Sinasakal mo na ako sa sobrang higpit mo! Napakaliit na bagay! Gagawan mo ng kwento! Wala kang ginawa kundi magreklamo! Parang wala akong nagawang tama sa buhay mo! Dahil sa malakas na sigaw ni Cardo, ang kanilang mga kapitbahay ay napadungaw sa bintana, nagbulungan at nagtataka sa biglang pagpalag ng dating napakaamong asawa. Ay naka!
Kaawa-awa naman yang si Cardo. Masyado kasing bungangera yang si Celia. Kahit ang pinakamabait na tao, mapupuno rin talaga. Isang hapon, pag-uwi ni Bitoy galing sa eskwela, sinalubong siya ng isang hindi maipaliwanag na katahimikan. Walang boses ni Celia na nagrereklamo tungkol sa mga kalat sa sala. Walang ingay ng tsinelas na nagmamadaling mag-asikaso ng hapunan. Sa kusina, nadatnan niya ang kanyang ama na nakatalikod, seryosong-seryoso sa harap ng nagbabagang kalan. Tay, mano po? Ngunit tila estatwa si Cardo. Hindi ito lumingon at hindi rin sumagot. Napansin ng binata na ang mga kamay ng kanyang ama ay puno ng malapot at mapulang likido, kaya inisip na lamang niya na baka ayaw lang nitong madumihan ang kanyang kamay. Sinubukan ni Bitoy na hanapin ang kanyang ina sa kwarto, sa likod bahay at maging sa banyo, ay wala ni anino nito. Ang tanging naririnig lang ay ang pagbuluwak ng kumukulong sabaw sa malaking kaldero. Nang sa wakas ay lumingon si Cardo. Ang kanyang mga mata ay tila pagod na pagod, ngunit may kakaibang kinang. Tay, nasaan po si nanay? Kanina ko pa po siya hinahanap. Bakit po wala siya rito? Bago sumagot, huminga ng malalim si Cardo at tiningnan ang anak ng diretsyo. Anak, wala na ang nanay mo. Umalis na siya at hindi na babalik pa. Po? Bakit po? Nag-away na naman po ba kayo? Pero hindi ba mahal niyo ang isa't isa? Bakit siya biglang aalis dito? Hindi na kasi siya masaya. Pagod na raw siya sa buhay nating ganito. Kaya pinili niyang iwan tayo. Huwag mo na siyang hanapin, anak. Simula ngayon, tayo na lang dalawa. Sagot ni Cardo na ang boses ay tila walang emosyon. Hindi naman makapaniwala si Bitoy dahil kahit gaano man kabungangera ang kanyang ina, alam niyang hindi sila nito matitiis, lalo na siya nakaisa-isang anak. Napaupo si Bitoy sa isang sulok, gulong-gulo ang isip. Sa loob ng maraming taon, nasaksihan niya kung paano laging nagpapakumbaba ang kanyang ama sa tuwing magkakaroon ng sigalot. Si Cardo ang laging sumusuyo, ang laging nakikinig at ang laging nagtitimpi. Ngunit ngayon, tila naging matigas ang pananalita nito at walang bahid ng pagsisisi. Naisip ni Bitoy na baka nga sumuko na ang ama sa ugali ng kanyang ina, na baka ang pagtitimpi nito sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan ng napuno at umapaw. Gayunpaman, masakit para sa kanya ang isiping umalis ang kanyang ina nang hindi man lang nag-iiwan ng kahit anong sulat o kahit isang yakap bago lumisan. Hindi man lang ito nagpaalam. Pakiramdam niya may malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang biglang kinuha sa kanya sa loob lamang ng iisang hapon. Bitoy, huwag ka nang magmukmok dyan. Halika na rito sa mesa at kumain na tayo. Ipinagluto kita ng espesyal. Yaya ni Cardo sa anak. Nagulat naman si Bitoy dahil hindi lang isa kundi 3 malalaking putahe ang nakahanda sa harap nila. Ano pong mayroon, tay? Bakit ang dami niyo pong niluto? Niluto ko ang mga ito bilang pag-alaala sa nanay mo. Para kahit wala na siya rito, mananatili siyang bahagi natin na anuman ang nangyari sa aming dalawa, laging nasa puso natin siya. Sambit ni Cardo habang nilalagyan ng kanin ang plato ng anak. Nakaramdam naman ng kaunting pag-asa si Bitoy. Naisip niya na baka mahal pa rin talaga ng ama ang kanyang ina at marahil ay naghahanap lamang ito ng paraan para makayanan ng sakit ng kanilang paghihiwalay. Baka nga bukas o makalawa, magbago rin ang isip nilang dalawa at magkabalikan na.
Sinimula nilang pagsaluhan ng handa, ngunit habang tumatagal, lalong nagtataka si Bitoy sa anyo ng mga pagkain. Ang patatim ay may kakaibang laki ng pata, masyadong malapad para sa karaniwang baboy. Ang sinigang na liempo naman ay halos walang gulay. Puro lamang ito mapuputing taba at pulang laman na tila hindi pa gaanong naluto. Ang dinuguan ay halos isang buong kaldero. Napakaitim at may mga malalaking piraso ng laman na may kakaibang tekstura. Nang itinusok ni Bitoy ang kanyang tinidor at sinubukang tumikim, agad siyang napahinto. Kahit purong karne ay hindi niya ito nagustuhan. Sa halip, ang nanaig ay ang lansa ng dugo at sobrang tabang na tila walang asin. Upang hindi mahalata ng kanyang ama, nagsabaw na lamang siya ng kaunting sarsa sa kanin para magmukhang kumakain siya ng marami. Habang ngumunguya si Cardo ng may matinding gana, pinagmamasdan siya ni Bitoy ng maigi. Napansin ng bata ang kakaibang katahimikan ng ama. Hindi ito ang dating Cardo na nagkukwento tungkol sa trabaho. Ang mga mata nito ay tila lumubog sa kanyang bungo at may madilim na anino sa paligid. Masyado kayang apektado si tatay sa paglayas ni nanay, kaya pati pagluluto niya nag-iba. Sa isip-isip ni Bitoy. Nang gabing yun, maagang tumayo sa mesa si Bitoy. Hindi niya matagalan ang lasa ng pagkain, ang lansa na tila kumakapit sa kanyang lalamunan, tangsebo ng karne sa kanyang dila. Ngunit ang kanyang ama ay tila walang balak huminto. Tuloy-tuloy lang si Cardo sa pagkain at sa unang pagkakataon, dito lamang nakita ni Bitoy ang ama na ganoon karumi kumain. Malaki na rin ang tiyan nito, tila pumuputok na sa kabusugan pero wala pa ring habas ang paglantak sa ulam. Ang paligid ng bibig ni Cardo ay balot ng malapot at pulang-pulang sarsa. At ang kanyang mga kamay ay naglalamira sa kulay ng dinuguan at sebo ng patatim. Bawat subo niya ay may kasamang malalakas na tunog ng pagnguya at paglunok, isang eksenang malayo sa dating Cardo na laging maayos at may modo sa hapagkainan. Napatayo na lamang si Bitoy sa tapat ng lababo. Natulala sa nakakabinging katahimikan ng bahay maliban sa pagkain ng kanyang ama. Ngayon lang niya napagtanto na ang ingay pala ni Celia ang nagbibigay ng buhay sa kanilang tahanan. Sa gitna ng katahimikang iyon, parang may kulang na piraso sa kanyang puso. Miss ko na si nanay. Ang mahinang nabigkas ni Bitoy, halos pabulong lang. Ngunit sa kabila ng ingay ng pangnguya, narinig pala ito ng kanyang ama. Bigla siyang huminto sa pagkain at dahan-dahang itinigil ang pagsubo. Tumingin siya kay Bitoy ng may kakaibang dilim sa mga mata. Namimiss mo na ba ang nanay mo? Pwede ka namang sumama sa kanya, anak. Sabihin mo lang kung gusto mo para magkasama na kayo. Isang matinding kilabot ang gumapang sa batok ni Bitoy. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ang alok na yon ng ama ay tila isang banta sa halip na isang pangako. Sa kagustuhang ipagbaliwala iyon, napagpasyahan ni Bitoy na kumuha ng pamutat. Naalala niya ang buko ice candy na madalas ihanda ni Celia tuwing mainit ang panahon. Dahan-dahan siyang tumungo sa refrigerator, ngunit habang papalapit, napansin niyang tila nag-iba ang ayos ng kanilang kusina. Nakalabas ang lahat ng malalaking kutsilyo, itak at mga kaldero. Nakahanay sa ibabaw ng lababo na tila ba katatapos lang gamitin sa isang malaking pagkatay. Bagamat mukhang malinis naman ang sahig, nakakita pa rin si Bitoy ng maliliit at mga tuyong patak ng dugo
sa kung saan-saan. Mga batik na tila pilit na binura pero nananatiling bakas ng isang marahas na sandali. Ngunit pagbukas niya ng itaas na bahagi ng refrigerator, tumambad sa kanya ang isang tanawing habang buhay ng uukit sa kanyang isipan. Doon, sa gitna ng nagyayelong usok, ay ang ulo ng kanyang ina. Nakadilat ang mga mata ni Celia, puno ng huling sulyap ng matinding takot at pagmamakaawa. May mga nanigas na luha pa sa kanyang mga pisngi na naging yelo na rin. Halos mapaupo si Bitoy sa sahig. Ang kanyang hininga ay nabura sa tindi ng gulat at panginginig. Dito niya napagtanto ang malupit na katotohanan. Hindi umalis ang kanyang ina. Hindi sila iniwan ni Celia. Narito rin pala siya, kasama nila sa loob ng tahanan. Ngunit hindi na bilang asawa o isang ina, kundi bilang bahagi ng kanilang handa. Sa gitna ng kanyang pagkalito at matinding pighati, dahan-dahang lumingon si Bitoy sa malalaking kalderong nasa ibabaw ng mesa. Sa loob ng kaldero ng patatim, nakita niya ang isang bahagi ng katawan na may suot pa ring wedding ring, ang gintong singsing na simbolo ng sumpaan nilang mag-asawa. Ang bawat tipak ng karne na kanyang tinikman kanina ay hindi pala galing sa hayop. Ang pagmamahal na sinasabi ni Cardo na mananatili sa kanilang puso ay literal na pagkain sa katauhan ng kanyang ina. Ang emosyon ni Bitoy ay naghalo-halo na, takot, lungkot at pandidiri. Ang kanyang ama ay hindi na ang taong nagpalaki sa kanya at hindi na ang asawang nagmahal sa kanyang ina, kundi isang nilalang na nilamon na ng dilim. Hindi na nakayanan ng sikmura ni Bitoy ang nasaksihan. Nawalan siya ng balanse at naitulak ang malaking kaldero sa gitna ng mesa. Isang nakakatulig na kalansing ang umalingaw-ngaw sa buong bahay nang humampas ang bakal sa sahig. Narinig ni Cardo ang ingay mula sa kabilang silid. Dahan-dahan siyang pumasok sa kusina. Ang muka ay punong-puno pa rin ng nanunuyot na sarsa at ang mga kamay ay malagkit sa sebo. Sa isang tingin pa lamang, alam ni Cardo na nabuksan na ang lihim na pilit niyang ikinubli sa loob ng freezer. Ngayon, alam mo na ang lahat, Bitoy. Gusto mo pa bang sumama sa nanay mo? Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagmamahal. Ito ay tuyot, malamig at walang anumang bahid ng pagsisisi. Tila ba ang pagpaslang at pagluluto sa sariling asawa ay isang ordinaryong gawain. Tay, maawa kayo. Huwag po ako. Pagsusumamo ni Bitoy habang umaatras at pilit na iniiwasan ang mga bahagi ng katawan ng ina na nakakalat sa sahig. Sa bawat segundong lumilipas, nasasaksihan ni Bitoy ang mabilis na pagbabago ng anyo ng kanyang ama. Ang mga kuko nito ay tuluyan ng tumulis at naging kulay uling. Ang balat sa kanyang mga braso ay binalot ng makapal at magaspang na balahibo na tila sa isang lobo. Humaba rin ang kanyang nguso at lumitaw ang mga matutulis na pangil na tila handang lapain ang anumang humarang. Ang kanyang mga tainga ay tumulis at tumayo. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang kanyang mga mata. Pulang-pula ang mga ito, tila nagbabagang uling sa dilim. Ngunit sa kabila ng bangis, banaag pa rin doon ang anino ng dating Cardo. Ang amang nagbuhat sa kanya noong bata pa siya, nag-aruga at nagmahal. Tay, kung andyan pa rin ang dating kayo, sana maawa kayo sa akin.
Hayaan niyo akong mabuhay. Pagmamakaawa ni Bitoy, ang kanyang boses ay gumagaralgal sa tindi ng takot. Sa sandaling yun, tila nagkaroon ng digmaan sa loob ng katawan ni Cardo. Biglang kumislap ang kanyang mga mata at napahawak siya sa kanyang ulo na tila ba may kung anong pilit na kumakalas sa kanyang isipan. Napaungol siya ng malakas, isang tunog na naghahalo ang ungol ng hayop at iyak ng tao. Sa isang sandali ng katinoan, tumitig siya kay Bitoy ng mariin. Magpasalamat ka. Busog ako ngayon. Pero dahil mabuting anak ka, palalayain kita. Tumakbo ka na, Bitoy. Tumakbo ka na habang may oras pa bago ako tuluyang lamunin ang aking pagkaaswang. Ang mga salitang iyon ng kanyang ama ang naging hudyat para kay Bitoy. Hindi na siya nagdalawang isip pa at kumaripas ng takbo palabas ng kanilang bakuran. Hindi na niya nilingon pa ang bahay na dati ay puno ng ingay at saya. Ang bahay na ngayon ay naging isa ng katayan. Tumakbo si Bitoy sa gitna ng kadiliman ng gabi, lampas sa mga puno ng nyog hanggang sa mawala ang anino ng kanilang tahanan. Hapong-hapo at punong-puno ng takot, hindi na siya muling bumalik pa sa lugar na yun. Ang boses ng kanyang ina na dati ay kanyang kinaiinisan ay naging isa na lamang multo sa kanyang alaala. At ang imahe ng kanyang ama na unti-unting nagiging halimaw ay naging paalala na sa mundong ito may mga piging na hindi dapat daluhan at may mga gutom na hindi kailangang mapagbigyan.